Sa wakas ay ginagamit niya ang pulley na itinakda niya at nagbibigay ng pag-angat ng malaking bato. Ngunit ang kanyang mababang enerhiya ay pumipigil sa kanya mula sa pagbibigay ng lakas at paghila nito dahil sa pag-alis ng tubig. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang masugid na bundok na si Aaron Ralston na inilalagay ang lahat ng kanyang mga gamit sa loob. Ang rucksack para sa paglalakad. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang bahay at nag-drive sa Canyonlands National Park ng Utah nang hindi nagsasabi. Kahit sino. Habang nagmamaneho, napansin ni Aaron ang pag-sign ng kalsada na nagpapahiwatig ng kanyang ligtas na pagdating sa patutunguhan. Kinuha ni Aaron ang kanyang camcorder sa video mismo at sinabing sa wakas ay pumasok siya sa Canyonlands. Mag. Pagkaraan nito, ipinaparada niya ang kanyang sasakyan kasama ang iba pang mga sasakyan sa isang campsite. Kinukuha niya ang kanyang pahinga bago magsimula sa kanyang unang ekspedisyon sa susunod na araw. Matapos matulog sa Canyonlands para sa isang solong gabi, sabik na itinakda ni Aaron ang una sa kanya. Bike expedition sa rehiyon. Natutuwa siya sa wakas na makarating sa Blue John Canyon na sumigaw pa siya. Isang masayang whoop sa gitna ng disyerto. Ngunit pagkatapos ay tumitigil siya sa pagbibisikleta upang simulan ng pag-film ng isang kalarawan sa video sa kanyang camcorder. Sa video, sinabi niya na ang malaking drop rappel sa Blue John Canyon ay tumatagal ng 4.5 oras batay sa impormasyong natagpuan niya sa kanyang gabay na gabay. Gayunpaman, hinamon ni Aaron ang kanyang sarili na gawin lamang ito sa 45 minuto. Si Aaron ay patuloy na nagbibisikleta pagkatapos. Ngunit dahil sa kanyang bilis ng pagbibisikleta, kalaunan ay nahuhulog si Aaron sa bisikleta. Gayunpaman, hindi lamang ito pinapansin ni Aaron at kumukuha rin ng larawan ng kanyang sarili. Di nagtagal, hinila ni Aaron, siniguro ang kanyang bisikleta sa isang puno ng usok na may lubid at nagtatakda. Lumabas sa paa. Ngunit bago siya gumagalaw, huminto siya upang kumuha ng nakamamanghang panorama ng Canyonlands. Pagkatapos nito, nagpapatuloy si Aaron hanggang sa makarating siya sa mga hiker na sina Christy at Megan. Umakyat sa kanila si Aaron at nalaman na nawala sila sa pagsubok na maabot ang Simboryo. Nang maglaon, nakikipagkaibigan si Aaron kay hikers na sina Christy at Megan. Nag-alok siya upang samahan sila sa Simboryo ng libre na tinatanggap nila. Kailangan ng kaunting oras para maabot ng trio ang Simboryo at sa sandaling doon, ipinakita ni Aaron si Christy at si Megan ang underground pool sa pamamagitan ng paglukso mula sa itaas. Ngunit tinutukoy pa rin ni Christy at Megan kung dapat nilang sundin si Aaron. Kaya tiniyak ni Aaron sa kanila na ito ay magiging ganap na ligtas na subukan. Aaron sa underground pool. Kalaunan ay naramdaman ni Christy at Megan na hindi sila pinayagan ni Aaron nang walang una. Pagkakaroon ng isang magandang oras. Dahil doon, pinasalamatan ni Christy at Megan si Aaron sa paggugol ng isang maikling panahon sa kanila. Pagkatapos, inaanyayahan nila siya sa isang partido sa isang motel sa lugar ng Green River na maligaya ni Aaron. Tumanggap. Si Aaron ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng isang slot canyon at Blue John Canyon pagkatapos. Habang umaakyat, ang isang malaking bato na si Aaron ay nakabitin ay maluwag at nagiging sanhi silang mahulog. Tinakpan nito ang kanyang kanang braso laban sa dingding at bahagya na hinahayaan siyang tanggalin ito sa malaking bato. Nabigo, tumitigil si Aaron sa pagsubok habang napagtanto niya na ang malaking bato ay hindi mag-budge. Sinusubukan niyang sumigaw ng mga pangalan ni Christy at Megan, ngunit natututo din na hindi siya maririnig. Nang mapagtanto na nag-isa siya, kinuha ni Aaron ang kanyang mga gamit mula sa kanyang rucksack at inilalagay ito sa itaas. Ang boulder. Pagkatapos ay pinapakalma niya ang kanyang sarili sandali at nakuha ang kutsilyo ng bulsa upang i-chip ang mga bahagi ng boulder na may kutsilyo ng bulsa. Gayunpaman, ang kutsilyo ng bulsa ay biglang bumagsak sa lupa habang pinipiga ito. Sinubukan ni Aaron na maabot ito gamit ang isang stick at maswerteng ibabalik ito. Ginugugol ni Aaron ang natitirang araw na tumatakbo sa mga bahagi ng malaking bato, ngunit bumababa lamang ito. Bahagyang. Dahil dito, iniisip ni Aaron ang isa pang ideya na nagtatakda ng isang kalo gamit ang kanyang akyat na lubid sa isang walang saysay na pagtatangka upang mayangat ang malaking bato. 24 na oras nang lumipas, ngunit si Aaron ay nakulong pa rin sa Blue John Canyon. Nagsisimula na siyang mag-hallucinate ng mga bagay ng dahan-dahan. Dahil dito, ilang sandali ay nagsisimula si Aaron sa pag-record ng isang talaarawan sa video gamit ang kanyang camcorder upang mapanatili. Sa video, sinusubukan niyang humingi ng tulong mula sa isang tao na maaaring makahanap ng kanyang camcorder isang araw at makipag-ugnay kaagad sa kanyang mga magulang. Sinasabi rin niya ang kwento kung paano siya nakulong. Kalaunan sa gabi, sinimula ni Aaron na takpan ang kanyang sarili ng isang lubid upang mapanatili siyang mainit. Siya ay nagpapahinga sa buong gabi upang makakuha ng ilang lakas para sa isa pang pagtatangka sa susunod na araw. Ngunit ang mga saloobin ay nagpapanatiling gising. Sa kanyang kalawang araw, sinubukan ulit ni Aaron. Sa wakas ay ginagamit niya ang pulley na itinakda niya at nagbibigay ng pag-angat ng malaking bato. Ngunit ang kanyang mababang enerhiya ay pumipigil sa kanya mula sa pagbibigay ng lakas at paghilang ito dahil sa pag-alis ng tubig. Kaya sa kabila ng nais na uminom ng higit pa, na-save ito ni Aaron sa ibang mga araw dahil may natitira lamang. 300 ml ng tubig sa kanyang bote. Si Aaron ay muling nag-record ng isang video ng kanyang sarili pagkatapos. Sa oras na ito, ang kanyang kwento ay naglalaman ng kanyang karanasan na sinusubukan upang hilahin ang malaking bato, ngunit hindi pagtupad dahil ang akyat na lubid ay hindi akma upang alisin ang mga malalaking bato at isang static na lubid lamang ang maaaring gawin. Ito. Pagkatapos nito, nakuha ni Aaron ang kanyang bote ng tubig upang suriin kung gaano karaming tubig ang mayroon pa rin siya. And tama natitigay ay 1/5 piece. Biglang inilagay ni Aaron ang kanyang ihi sa pagkakabukod ng kanyang camelyo na box tube na iniisip na baka uminom siya. Ito ay kung siya ay naubusan ng tubig. Nakahanap si Aaron ng isang tourniquet mula sa pagkakabukod ng camel box tube sa ikatlong araw habang nag-chipping. Ang boulder. Pinipilit niya ito at gumagamit ng isang carabiner upang higpitan ito. Sinusubukan ni Aaron na masira ang mga buto sa kanyang kanang braso at i-amputate ito gamit ang multi-tool. Dahil sa palagay niya ang kanyang kamay ay sumusuporta sa bato. Gayunpaman, ang multi-tool ay hindi nababagay mula nang mabili niya ito ng mura. Sinisi ni Aaron ang kanyang sarili sa hindi pagdadala ng kanyang kutsilyo ng Swiss dahil doon. Ngunit sa halip na mag-snap sa isang galit na video, ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari at hinihimok ang mga manood upang maging maingat sa mga mamimili.
Pagkatapos ay pinapanatili ni Aaron ang pagbulusok at hanggang sa magsimula siyang magkaroon ng mga guni tungkol sa kanyang pamilya. Nagising si Aaron na nauuhaw sa ika-4 na araw. Pinuksan niya ang kanyang bote at sips. Ngunit parang gusto pa niya ng maraming tubig. Kaya kinukuha niya ang isa sa kanyang malambot na contact lens at nilamon ito. Bigla, ang bote ay dumula sa kanyang mga binti na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na nalulumbay at nakakaranas. Ang isa pang yugto ng mga guni tungkol sa kanyang dating kasintahan, si Rana. Ang tunog ng kulog ay nakakagulat kay Aaron sa labas ng kanyang guni at nagmamadali siya makuha ang kanyang bote. Pagkatapos, nakolekta niya ang ilang tubig sa pag-ulan habang nahulog habang umiinom mula sa hindi gumagalaw na tubig upang labanan. Pag-alis ng tubig. Ngunit ang biglaang pag-ulan ay may pananagutan din sa ikatlong guni ni Aaron sa oras na ito ng lumayo sa pagiging stranded. Dahil doon sumigaw si Aaron sa pagkabigo. Nang sumunod na araw, itinala ni Aaron ang kanyang sarili para sa kanyang ika-5 araw na may stranded sa Blue John Canyon. Sa video, binago siya ni Aaron. Isang character sa isang programa sa balita sa telebisyon. Pagkaraan nito, sinimulan niya ang kanyang pag-record na may isang mensahe sa kanyang mga mahal sa buhay. Ikinalulungkot niya na hindi ipinaalam sa kanila ang kanyang kinaroroonan o tagal ng kawalan. Ang salaysay pagkatapos ay nagpapatuloy sa imahinasyon ni Aaron ng kanyang katrabaho na napagtanto na mayroon siya. Nawawalan ng mga araw at pagtawag sa mga pulis na darating upang iligtas siya. Tulad ng para sa kanyang huling entry na naitala sa kanyang recorder, ang pangwakas na mensahe ni Aaron sa kanyang mga magulang ay taos na pagpapahayag ng kanyang pagpapahalaga sa kanila. Ang pangalawang pagtatangka ni Aaron sa pag-amputate ng kanyang braso ay nangyayari. Dahil sa guni-guni, hindi niya sinasadyang sinaksak ang kanyang braso gamit ang multi-tool. Pagkatapos, gamit ang kanyang kaalaman sa metalikang kuwintas, sinira niya ang mga buto sa kanyang braso. Matapos ang susunod na 5 araw, napipilitang uminom si Aaron ng kanyang ihi kapag naubos ang tubig. Sinusubukan niyang labanan ang las nito para sa kanya upang makakuha ng hydrated. Pagkaraan nito, nagpahinga si Aaron at pinapanood ang mga video mula sa kanyang camcorder kung saan sa kalaunan ay nadiskubre siya. Nainiwan siya ni Christy at Megan ng isang mensahe sa video habang wala siya na sinasabi nila ay nag-aalala tungkol sa kanya. Ngunit ang panood ng mga video ni Christy at Megan ay nagpukaw kay Aaron na naging dahilan upang isara ito at makagambala sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng iba pang mga bagay. Sinimulan ni Aaron na inukit ang kanyang pangalan sa mga bato bilang isang kaguluhan. Ngunit kailangan niyang i-pause ang ginagawa niya kapag naririnig niya ang isang boses na sumigaw sa kanyon. Pagtataka sa kanya kung may malapit sa isang tao. Matapos ang pag-flash ng camera sa kadiliman, sa una ay naniniwala si Aaron na nakuha niya ang isang mascot. Gayunpaman, ito ay naging isa pang guni-guni. Kapag tiningnan niya ang camera, nakakita siya ng isang dark canyon section. Sa buong araw si Aaron ay nagiging desperado at nalulumbay. Nagsisimula siya sa pag-aalsa tungkol sa pagtakas, relasyon at mga nakaraang karanasan kasama na ang kanyang pamilya. At ang dating kasintahan niya, si Rana. Pinalot ni Aaron ang isang bandahe sa paligid ng nasugatan na braso upang ihinto ang pagdurugo. Girlfriend Rana. Habang nawala ng kamalayan si Aaron dahil sa mabilis na pagbugbog ng puso at pag-aalis ng tubig, binuksan niya ang kanyang camcorder. At naitala ang kanyang sarili sa huling pagkakataon. Gayunpaman, ang guni-guni ay masyadong matindi at nagsisimula siyang makaramdam ng pagkahilo at tumira sa ang posibilidad ng kanyang kamatayan. Ngunit sa kabila ng mahina, pinapanatili ni Aaron ang kanyang lakas habang nag-iwan siya ng maraming mensahe. Sa video hanggang sa ang camcorder ay bumagsak sa baterya. Inihayag ni Aaron sa video kung paano siya nakakabigo na sumusubok sa pagsira sa malaking bato upang makatakas ngunit nagpapanatili. Nais din niya na ang ilang meteorite ay maaring mahulog sa kanyang puwesto upang mailabas siya sa bitag. Kapag natapos ni Aaron ang pag-record, ang mga tumatakbo na hayop sa kanyon ay nagiging sanhi siya ng paghinga. Mahirap habang umuubos siya mula sa usok ng buhangin. Nawala ng kamalayan si Aaron. Gayunpaman, biglang may pangitain si Aaron ng kanyang anak habang nasa isang estado ng walang malay, ang pag-iwas sa kanyang kalooban pang mabuhay. Dahil doon, nagising si Aaron. Pinipilit niya ang lahat ng kanyang puwersa upang masira ang mga buto ng kanyang kanang braso at gumagamit ng isang carabiner. Higpitan mo. Pagkatapos, ginagamit ni Aaron ang multi-tool, dahan-dahang pag-amputate ito sa kabila ng pagsigaw mula sa napakalaking sakit. Sa wakas, nakaligtas si Aaron matapos subukang ilabas ang kanyang braso sa bato. Pagkatapos, ibinabalot ni Aaron ang tuhod upang maiwasan ang exsanguination. Pagkaraan nito, malapit nang umalis si Aaron sa lugar nang bigla siyang huminto at kumuha ng litrato. Ang Boulder Una. Matapos ang paggastos ng mga araw sa kadiliman, si Aaron ay hinalinghan upang lumabas mula sa kanyang bitag sa canyon at gumawa ng isang celebratory na tumalon sa sikat ng araw. Gayunpaman, napansin ni Aaron ang malungkot na tubig sa ibaba sa gitna ng isang sayaw na tagumpay. Kaya, agad siyang gumagamit ng lubid at nagbabad sa kanyang sarili sa maruming tubig. Pagkatapos nito, ginagamit niya ito upang i-hydrate ang kanyang sarili para sa mahabang paglalakbay sa unahan sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang mukha. Nagtatagda si Aaron sa disyerto, naghahanap ng isang paraan. Sa kabila ng init at ang kanyang nabagong mga pagtatangka sa guni-guni, tinipon ni Aaron ang lakas ng loob upang magpatuloy kapag hindi inaasahan na nakarating siya sa isang pamilya para sa isang paglalakbay sa disyerto. Dahil dito, sumigaw si Aaron sa kanila at agad na nakalulugod para sa tulong. Sa kabutihang palad, napansin ng pamilya si Aaron at nagmamadali upang tumulong at mag-alok sa kanya ng tubig. Nagtatapos ang pelikula kay Aaron na tinitiis ang kanyang paghihirap na may stranded sa Blue John Canyon. Sa loob ng maraming araw, ang pamilya ay nagtutulungan upang makipag-ugnay sa Utah Highway Patrol para sa tulong na nagligtas kay Aaron. Sa kabutihang palad, ang Utah Highway Patrol ay nakarating doon sa ilang segundo at nagmamadali kay Aaron sa ospital. Bago siya lumipas, inihayag din na pagkatapos ng pagsagip ni Aaron, nagsasagawa siya ng maraming panayam sa pindutin upang sabihin ang kanyang karanasan sa Blue John Canyon. Kahit na mas nakakintriga, ay nakilala ni Aaron ang kanyang asawa sa hinaharap taon mamaya. At lumili ko ng kanyang guni tungkol sa pagkakaroon ng isang anak na lalaki. Kasabay nito, natigil siya sa Blue John Canyon na talagang isang tumpak na premonition.
Pagkatapos nito, nanirahan si Aaron, nakahanap ng isang angkop na kasosyo, at sa lalong madaling panahon, tinanggap ang isang anak na lalaki sa mundo. Gayunpaman, ipinahayag din na si Aaron ay patuloy na umakyat. Sa oras na ito, lagi siyang nagsusulat ng isang tala para sa kanyang mga mahal sa buhay na nagsasabi ng kanyang kinaroroonan.